bless. Wala sino mang mapagpipili. Lord, dalayan ko itong aaralin namin sa umagang ito ay mag-inspire ng lahat na nakakarinig ng mensaheng ito, both dito sa physical, also sa digital. Lord, walang panalangin na nasasayang. Idinig mo to. Love, understanding na alam mo mahalaga ito para sa nananalangin. Kaya I pray, ma-develop ang prayer life ng bawat isa, ng mga sanctuarians, sa lahat na nakikinig. Maging prayer intercessors po sila para marami po masagip makasalanan at hindi magagandang kalagayan. Lord, nagpapasalamat din ako sa nagkaloob ng napagandang headset na to, Mi Pro headset. Lord, love po nila mag-share ng blessing nila. Concern po sila sa kung lingkod, meron pong personal magagamit. Lord, pagpalain mo sila. And I pray, Lord, na nag-uumapaw po ang joy nila. Dahil, Lord, nagkaroon po silang bahagi sa buhay ng iyong lingkod at sa TSSFI. Lord, kung meron mga curses na nakadikit po rito sa bagong headset na to dahil sa mga gumawa, I cast it away, I rebuke it, and lay upon your cross, cover it with precious blood. And in turn, Lord, gamitin mo ito para, Lord, marami pa pong taong maliligtas sa pamamagitan ng mensahe na lalabas sa mikroponong ito. Salamat, itong aking samot dalangin at magsaming amen. Reading from Genesis 24, verses 1, mahaba-haba ito, hanggang 14. Abraham was now a very old man, and the Lord had blessed him in every way. Verse 2, one day Abraham said to his oldest servant, the man in charge of his household, take an oath by putting your hand under my thigh. Verse 3, swear by the Lord, the God of heaven and earth, that you will not allow my son to marry one of these local Canaanite women. Verse 4, go instead to my homeland, to my relatives, and find a wife there for my son Isaac. Verse 5, the servant asked, what if I can't find a young woman who's willing to travel so far from home? Should I then take Isaac there to live among your relatives in the land you came from? At ito ang napagandang tugon o kasagutan ni Abraham sa verse 6, be careful never to take my son there. So, napakaliwanag po ang bilin ng Diyos. Kung meron pong mag-iisang puso na pagbibigay ng kalugaran kay Lord, nakapanampalataya mo yan. And malupit po rito na pinayuhan ni Abraham na wag ibabalik si Isaac mula sa pinanggalingan. Ganyan din po sa ating lahat, kung inalis ka ni Lord sa ganyang buhay, isa panaginip, wag ka nang bumalik. Wag. Sabihin mo katabi mo, wag mo nang balikan. For the Lord, the God of heaven, who took me from my father's house and my native land, solemnly promised to give this land to my descendants. At itong napagandang pangako din ng Diyos doon sa kanyang mensahero para hanapan ng asawa, kanyang anak si Isaac, sabi niya, be careful, he will send his angel ahead of you, and he will see to it that you find a wife there for my son. Nakuha nito ang aking pansin kasi ito'y nagpapaalala sa atin kung anong i-desire mo, binibigay ng Pangdiyos. And dahil gusto ni Abraham na mabigyan ng kaluguran ng kanyang, ang ating Diyos na mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac na regalo ng Diyos sa kanya, ay kalahi. So dahil ito yung desire ni Abraham to give God the glory, ang sabi na, ito yung faith ni Abraham, sabi niya, angels will go ahead of you. At para bang sinasabi ni Abraham, very convinced siya and very hopeful, na you will find a wife there
for my son. Nawa maging desire nating lahat, desire mga parents na rito, desire mga dalagat binata nito, na mapapangasawa. Bawat isa sa inyo, mga young people lalo, no? Mga dalagat binata rito, ay yung kapalampalataya mo. And the best ay from the same church. Kasi ito yung pinapay ko para sa mga young people, kilala mo na sila. Hindi yung tigalabas, hindi ka sure dyan. Tama po ba? Verse 8, if she is unwilling to come back with you, then you are free from this oath of mine. But under no circumstances are you to take my son there. Verse 9, so the servant took an oath by putting his hand under the thigh of his master Abraham. He swore to follow Abraham's instruction. Then he loaded 10 of Abraham's camel with all kinds of expensive gifts for his master. And he traveled to distant Aram Naharaim. There he went to the town where Abraham's brother Nahor had settled. Verse 11, he made the camels kneel beside a well just outside the town. It was evening, and the women were coming out to the water. At ito yung panalangin ng sugo ni Abraham. O Lord God of my master Abraham, he prayed, please give me success today. Pwede ba natin sabihin na lahat yan? Please give me success today. And show unfailing love to my master Abraham. Verse 13, see, I am standing here beside this spring, and the young woman, listen, mga binata't dalaga rito, may offer ako sa inyo, 50% discount hanggang December. Makinig kayo mabuti. This is my request. I will ask one of them, please give me a drink from your jug. If she says yes, have a drink, I will enter your camels too. Let her be the one you have selected as Isaac's wife. This is how I will know that you have shown unfailing love to my master. So ano ang palatandaan ni Elazar? Na yung babae na yon ay para sa kanyang among anak, si Isaac, ano? Kung sino magbibigay ng tubig. O lahat ng mga binatat dito, mga dalaga, sabi mo lang, sino magbibigay ng tubig sa akin ngayon? Siya na yon. Diba? Sino magbibigay ng tsokolate sa akin ngayon? Siya na yon. Para umabot kayo ng December. Are you in need? Pwede na po kayo mo po. O, walang nagdi-design? Mag-request na kayo. Sino magdadala sa akin ng candy ngayon? Siya na yon. Sino magbibigay ng tubig sa akin? Siya na yon. Sino magbibigay ng tsokolate? Siya na yon. Sa ating lahat, sino rito nangangailangan ng tagumpay? Alam nyo, sa kaguluhan ng mundo, sa paninira ng demonyo sa buhay natin, sa panggugulo, daming failures, daming wrong decisions, maraming mga perang nasayang sa mga walang kakwentang, sa mga investment na walang nangyari. So, hindi lang pera ang nasayang, precious mo, times mo, oras mo, at marami pang iba. And there are times para bagang wala na tayong ganang bumangon pa, tumayo, at lumaban. Ang daming mga broken family, tirang mga relasyon, maraming nagsasama na hindi kasal, maraming nagkakaiwanan. And there are times it takes away yung confidence natin. And natatakot na tayo magdesisyon, natatakot na tayo mag-risk. So lahat tayo, and I believe lahat naman tayo narito, we need success. Kung ikaw yung tao na yon at ikaw ngayon ay nata-challenge ang message na ito, why not pray the prayer of Elazar? Alam nyo, si Abraham, mga 140 years old siya nung nag-desire niya na kanyang anak ay dapat mag-asawa na. Tulad ng desire ko, sabi ko, marami na sa inyo. Pasado 30 years old na, dapat pakasal na kayo.
Alam niyo, ang isa sa dinidesire ko, nagpe-pray ko, Lord, dahil sa mga leaders dito, sa maraming investment na sa Kingdom of God, gusto ko naman, Lord, makita kung anong uri ng supling meron sila. Kung meron bang legacy na ipasa ng mga, sa ngayon, mga dalagat binata ng mga leaders ngayon. Na ang kalang anak sa paglaki, and I hope makita ko pa, ay successful leaders. Kasi pagka nakita ko yun, it means iba ang motivation mo sa family mo. May influence ka, may impact ka. Kaya, yun ang dinidesire ko, yun ang pinag-pray ko. Kaya minamadali ko na kayo. Hanggang December, may 50% discount. Kay Luz, libre na. And so, dahil dinisar ni Abraham to, listen, parati ko sinasabi, kung meron ka pinagpe-pray, tiyakin mo lamang, bahagi ka sa prayer mo. Halimbawa, pinagpe-pray mo, family mo maligtas, tapos wala ka namang ginagawa. So, walang kabuluhan na prayer yan. Dapat, isa ka sa kasagutan sa prayer mo. Ikaw mag-uumpisa mag-share ng Word of God sa family mo. Hindi ka pray ng pray, wala kang ginagawa. So si Abraham, dahil dinisar niya, kanyang anak ay magkaroon ng asawa, at ang asawa ay galing sa pinanggalingan ng Abraham, o ibig sabihin kalahi nila, kaparehong tribo, o same pananampalataya, nag-participate si Abraham. So, anong participation ni Abraham? Yung pinakakatiwala niya, sa kayamanan niya, sa buhay niya, na si Eleazar, ang kanyang chief servant, pinadala niya sa isang mission. And gusto kong maintindihan ninyo lahat ito. Hindi ordinary mission, medyo challenging. Dahil ang lalakbayin ni Eleazar ay 490 miles. So siguro, hanggang Pagudpud siguro to, lampas pa. Ganong kalayo. At walang 4 wheels doon, camel. Kaya ilang araw niya lalakbayin yon. Ang isang pang-challenge dyan, no, dapat makita ni Eleazar yung tribo o kalahi ni Abraham. So gano'ng karaming tao doon at hahanapin niya. At hindi lamang yon, dapat makumbinsi niya yung babae na maging asawa ni Isaac. At hindi lamang yon. Tandaan nyo, ang sabi ni Abraham, wag na wag mo sa anumang sirkumstansya na dadalhin mo si Isaac. So hindi pwede si Isaac pumunta ron. Dapat yung babae ang sasama. So panibagong challenge. Pagpalagay natin pumayag. Paano kung sasabihin ng babae, okay, siyang pumunta rito. Hindi ako pupunta dyan, girl ako. So, ang bigat ng request ni Abraham, ang bigat ng challenge sa binigay niya kay Eleazar. So, anong gagawin ni Eleazar? Sa ating lahat kapatid, ang daming challenges sa buhay. Some of them, parang imposible na mangyayari. So, anong gagawin natin? Kanino tayo lalapit? Kanino tayo hihinga ng problema? Kanino tayo lalambing na alam natin hindi masasayang luha natin, hindi masasayang ang panahon natin? Kanino tayo makikiusap? Ang bigat. Kasi, yun ang sabi ni Abraham, Eleazar, mangako ka sa akin na ito yung gawin mo. So, ang bigat ng misyon ni Eleazar. So, kanino siya pupunta? Ang ginawa ni Eleazar, dahil alam niya mahirap ang mission niya, wala na siyang pinakamagandang gawin at lapitan kundi ang ating Pangdiyos. And let this be a challenge sa atin. Kaya ako'y mangangaral ngayon sa ang paksa ng aralin natin ngayon, every step, lahat magsabing every step, mark it with prayers. Sa plano pa lamang, sa pagdidesign pa lamang, sa aksyon, every stage ng pagkilos mo, markahan mo ng panalangin. Tandaan mo, kahit makapangyarihan ng tao, ang lalapitan mo, hindi mo hawak ang buhay niyan. Hindi mo hawak ang kinabukasan. Kahit
matatalino ka. Ilan na ma-experience natin, maraming matatalino. Nakatapos pero walang nangyari sa buhay nila. Why? Perhaps along the way, nakalimutan lang ilapit kay Lord. Lord, tama ba ito? Tama ba yung kurso niya? Tama ba ang action namin? Tama ba decision namin? Daming broken families lang na-encounter ko simula nung tawagin ni Lord the pastor dito sa church na to. Ano nangyari? Perhaps, di nila dinulog kay Lord sa panalangin, Lord, give me the right woman. Give me the right guy. So, ang hirap, yung consequences nun ng mga wrong decision na apektuhan. At ang problema, may mga collateral damage. Mari ang damage, kapatid, ay kung nagkaroon silang anak, damage na yan. May problema na emotionally. At hindi mo alam kung anong epekto niya sa spiritual nila, sa body nila. Sa family na maraming nabigo, maraming nasaktan. Sa church na kung saan kinabibilyangan sila at higit sa lahat sa pangalan ng Jesus Christ, ang ating Panginoon Kristo. Ang daming damay pagka marami tayong maling desisyon. Daming napapahamak. Ang daming nasasaktan. Di ba naalala nyo yung kwento ko? Usually ito yung ginagamit ko pagka merong 3H sa baba. 3H ba yun? Yes, 3H. Sabi ko, parati kong ginagamit example ito. Kasi true story ito. Nangyari ito sa isang iglesia, isang pastor na nagkwento sa akin. Nagising yung pastor. Nagkakagulo sa kapitbahay niya. Nagkakasigawan, nagkakaiyakan. Kasi meron siyang kapitbahay na teenager na babae, grabe, sobrang talino. May nag-aabang na ng mga scholarship, may nag-aabang na ng trabaho pagka-graduate ng babae. Pero baka meron silang nakalimutan, si Lord ang gawing sentro. Nabuntis. So sira ang panaginip ng pamilya. Nawa, maging paalala sa ating lahat, never take out God sa anumang plano natin. Importante yan. At si Elsa, alam niya mabigat ang mission niya. The right woman para sa anak ng kanyang boss. At kung sasama ba yung babae na yon. So, kanino siya pupunta, lalapit? Walang iba, kundi sa ating Pangdiyos. Kaya in difficult times, difficult situation, mga plano natin, never forget to mark every steps you make with prayer. Ang sabi sa 1 Thessalonians 5:17, be unceasing and persistent in prayer. Not magsabing persistent. Wag lang one time. Kumatok ka maya-maya kay Lord para maiparamdam mo sa Kanya, Lord, importante ito. Hindi ako pwede magpatuloy. Hindi ko pwedeng gawin ito kung wala yung basbas mo, kung wala yung protection mo, kung wala yung habag mo. And look, dahil si Elzar, minarkahan niya ang bawat aksyon niya, bawat paglalakbay niya in prayers. Anong naging response ni Rebecca? O may nag-request na ba sa inyo? Lord, kung sino magbibigay sa aking tinapay ngayon, siya na yon. Binawi yung tinapay, hindi na namigay. Binawi na yung tubig, hindi na binagay. You know what? Nung napakagandang response ni Rebecca sa request ni Elizar, anong naging aksyon ni Elizar? Sa Genesis 24:26, New Living Translation, the men bowed low and worship the Lord. Kaya dito, parati namin challenge, pag kami answered prayers ka, magpatotoo ka, pag malaki mo. Huwag mong hintayin na may malaking kasagutan si Lord bago ka magpasalamat. I hope ginagawa ito natin sa mga prayer meetings, natin sa mga satellites, natin sa mga cell meetings natin. Mahalaga na tayo ay magpasalamat sa ating Pangdiyos. Can we say amen? Sa Genesis 24:27, praise the Lord, the God of my master Abraham. He said, the Lord has shown unfailing love
and faithfulness to my master, for he has led me straight to my master relatives. Kita nyo, pagka dinulog mo kay Lord, anumang hakbang mo, mawawala ang maraming detours, possibly, at malaking chances na hindi makakaligaw-ligaw ang buhay mo. At magsabing amen. Iba pagka si Lord, di ba? Pagka si Lord naglight ng path natin, pagka si Lord naging lamp ng steps natin, sa palagay mo kaya ililigaw ka ng ating Diyos? Kaya alam niyo yung Psalms 23, napakaano sa akin yan, life verse ko yan. Araw-araw, rini-recite ko yan. In prayers, totoo yan mga kapatid. Paggising ko ng madaling araw, madaling pa nagpe-pray ako, Psalms 23, Lord, the Lord is my shepherd, I shall not want. Araw-araw pinagpe-pray ko yan dahil ayokong magkamali, mahirap magkamali, ayokong maligaw, mahirap maligaw. Lalo kung ikaw ang head of the family, lalo kung ikaw may responsibility, lalo kung ikaw ang pastor, lalo kung ikaw ang satellite leaders, lalo kung ikaw ang cell leaders, lalo kung ikaw ang panganay sa family, mahirap magkamali dahil maraming gagaya at maraming ano po ba? So mapapansin natin yung prayer ni Eleazar is a prayer with faith. And it speaks also about yung faith ni Abraham na nakita ni Eleazar at gusto niyang gayahin. Nawa yung faith ni Abraham ay maging faith din ni Eleazar. Kumbaga, how Abraham prayed, yun na rin ang way ng pe-pray ni Eleazar. Kaya may impact, may kasagutan, may result. Alam nyo ba, napapansin nyo yung mga, di ba dito sa lugar natin, ang daming aso sa lansangan. Yung pag-iihi nila, hindi yung basta makaihi na lamang. Actually, may ibig sabihin yan, minamarkahan ng teritoryo nila yan. So mga animal, sa pamamagitan-laway nila, dumi nila, ihi nila, nagmamarkas sila ng teritoryo nila. Kaya mapapansin mo kung mayroong lalapit na ibang hayop, hinaharap nila yon. Kasi teritoryo nila yun eh. Listen attentively. Dapat ganun din tayo. Every plan that we make should likewise be marked with fervent prayers. Why? Because when you do this, you acknowledge that for it to prosper, God should bless it as if God owns that plan. So it means pagka ikaw nagmamarka ng mga action mo, mga plano mo, mga steps mo, para bang sinasabi mo, Lord, plano mo na ito. Lord, ito na yung gusto mo. Kaya mahalaga that we pray. Hindi basta pinangungunahan mo ang Diyos, maka-aksyon ka. Kasi para baka nagmamalaki ka eh. Nagmamatigas ka kay Lord. Kaya ko to. Lord, diyan ka lang sa likuran ko. Sumunod ka lang sa akin. Hindi ganon. Tayo ang susunod. Remember, hindi mo hawak ang bukas. Hindi mo hawak ang buhay ng ibang tao. Always pray. Basahin natin uli ito. Every plan that we make should likewise be marked with, anong klaseng prayers? Fervent prayers. Why? When you do this, you acknowledge that for it to prosper, para ito'y mag-prosper, God should bless it. As if God owns the plan. So ikaw nagbibigay signal kay Lord na ikaw ay dependent. Ikaw ay umaasa lamang. Sa mga gwapo rito, wag mo ipagmalaki, gwapo ka, pwede ka rin iwanan. Gwapo ka nga, wala namang pera. Sa mga magaganda rito, wag mo ipagmalaki yan, pwede ka rin iwanan. Tama po ba? Tama po ba? Tanggapin natin katotohanan, marami ng gwapo nagkakahiwalay, magaganda nagkakahiwalayan. Tama ba? Iba pagka si Lord ang nag-bless ng relasyon dahil si Lord ang nagbigay ng tao na yun sa'yo. Kaya sana sa mga nagkamali, wag na sana maulit ito sa mga anak natin.
Katuruan natin silang manalangin. At maging katulad tayo ni Abraham, lalo pag dumadating na yung desisyon na pwede na sila mag-asawa, Lord, wag nawa. Kaya it is always my prayer, halos araw-araw, pagka pinagpe-pray ko, kasi naging responsibility ko yung team dasal, naging responsibility ko pag-pray yung lahat ng nasa prayer builds, iniisa ko, Lord, lahat ng mga young people na andito, nawa maging desire nila na una, same pananampalataya. Pangalawa, tiga-church. Lahat magsabing tiga-church. Lahat magsabing tiga-church ang mapapangasawa ko. Mahirap pa ba tanggapin yung kapatid? Ang dami natin nakitang wasak na relasyon. When every prayer is answered, always give God your praise and thanksgiving. Matuto rin tayo magpasalamat sa bawat increase. Pag yung basta lang, tanggap tayo ng tanggap, hindi tayo magpasalamat, marunong kasalamat. About promotion, matuto tayo magpasalamat. Can we say amen? So like Abraham, your lifestyle of prayers and obedient faith should have impact on the lives of those people who surrounds you. Your household, school, your place of work, and your community. So kanino na ko ni Elazar? Yung prayer life. Kay Abraham. So dapat nai-impact mo yung tahanan mo. Nai-impact mo yung school mo. Nai-impact mo ang work mo. So when you do it, marking every step and plan in your life with prayers, you make it God's territory and His land. Yun ang kagandaan pagka nananalangin ka. Now, anong konteksto ng Genesis 24 verse 12? Ang context dyan is we pray for success. Gusto natin magtagumpay ang bawat hakbang natin. Kaya anong sinabi sa verse 12? O Lord, God of my master Abraham, he prayed, please give me success. Ang context dito, it's about God giving success sa lakad ni Elazar. At yan din sa ating life. We pray because we want success and show unfading love to my master, Abraham. Sa ating lahat, we are nothing. We are hopeless kung wala ang Diyos. Hindi natin kaya pagka wala ang Diyos. Ang sabi ng Book of John, anumang branch na hindi nakadikit sa Kanya ay mamamatay. At magsabi, dikit lang kay Lord. Huwag kang lalayo. So apart from God, we are useless. We are hopeless. We need God's help. Araw. Kaya why we are praying, ako'y naniniwala, unti-unti rin tayo nako-conform sa image niya. Unti-unti, kapatid, habang tayo nananalangin kay Lord, team, unting-unti, yung plano ni Lord ay nagiging plano na rin natin. Naiintindihan natin ang plano ni Lord. Na ang tanong ko sa inyo, sa anumang aspeto ng ating buhay ang dapat nating pagpe-pray. So let's pray for God's intervention sa lahat ng part ng ating buhay. Una-una, number 1, our need for God's intervention. Ano ito? Marriage. So, alam ni Elazar, yung servant ni Abraham, na hindi magiging resulta ang lakad niya kung hindi yung prayer niya ang ibibigay ni Lord at yung plano ni Lord ang mangyayari. Pagpalagay natin, may nakuha ang babae pero hindi ito yung plano ni Lord. So para pag nagsama na siya ng kaguluhan o sumpa kay Isaac, kasi kumuha na lang siya kung sino-sinong babae. Kaya ayaw ni Elazar yung ganon. At loyal siya kay Abraham. Kaya napakahalaga, si Lord talaga magbibigay ng right partner. Lahat ng binata at dalaga rito magsabi, I want, Lord, the right partner. Sa mga kasal na rito, kapatid, si Brother Jess, mukhang nananalangin, no? O libre ka na, Brother Jess, basta December. Now listen,
Hindi biro ang buhay ng mag-asawa. At sa mga dalak at binata rito, ano mang maitutulong nyo sa magulang nyo, gawin nyo. Unang-una, huwag pasaway. Pangalawa, mag-aral ang mabuti. Ang laking tulong na yon. Pangatlo, matuto magtipid. Huwag walda sa kuryente, huwag walda sa tubig. Mahal ang bilihin ngayon. Now, sa lahat ng mga kasal rito, let's pray this prayer. Sabihin natin, samahan niyo ako. God, nandiyan ba yan? Okay, mga kasal dito ha. Sabihin natin, God, help us to love our partner. Honor our partner in a way that must honor God and is best for them. So nawa itong prayers na to ay mag-impact sa inyong lahat. Galangin mo yung partner mo tulad ng paggalang mo sa Diyos. Hindi ang katulong asawa mo. Can we say amen? Hindi ang utusan. At meron ko nabasa sa hearing sa Senate para bagang pinapalabas ng senator parang sex slave yung babae. Hindi po sila sex slave. Ganon din naman ang lalaki. Hindi yan tigabigay lang ng pera sa iyo. Partner mo yan. Kasama mo yung asawa mo na magpapalaki ng anak mo. Kaya sabihin mo sa asawa mo, huwag kang pasaway. Ay, lakas-lakas ang sigaw nun ha. Ulitin natin sa makasal dito. Hindi biro magpalaki ng anak. Lalo sa environment natin ngayon. Grabe ang drugs. Grabe yung mga bad influence. Pwede na mag-tricycle driver. Okay na yon. Excuse me, no? Hindi naman ibig sabihin, no? Hindi yung pinaka-konteksto. Maganda makapagtapos ng pag-aaral. Mas may labang ka dyan eh. Di ba? Tama po ba? Kaya napakahalaga si Lord ang tumayo sa gitna ng relasyon. Grabe ang influence sa labas. Lalo kung napaaral yung anak mo sa isang school na grabe ang mga subursibo. Maraming school ganyan, mga masyadong radicalized na. Kaya maya strike. Ang hirap nung kapatid. Pagka ang anak mo napapasok sa ganon. Kaya it is very important na si Lord ang gumitna sa mga marriage life. Ulitin natin, God help us to love our partner. Honor our partner in a way that most honors God and is best for them. Sa mga lalaki rito, habang tumatanda, asawa mo mula sexy, magiging parang barilis yan. Totoo yan. Pero mahalin mo pa rin yan. Tama po ba? Darating ang time din yung asawa mo magkakasakit. Pare siguro, pulse vision nung binata pa. At inaani niya na yon. Kahit mananampalataya sila. Kung sakaling dumating na yon, hindi na nakapagtrabaho, mahalin mo pa rin yan. Walang mag-iiwanan. Can we say amen? At kung sakali man, nagkaroon ka ng partner na hindi tinanggap ang pananampalataya mo, wag na wag mamumula sa'yo ang paghihiwalayan. Dahil ang manampalataya, peacemaker tayo. Kung meron man maghahamon ng paghihiwalayan, hindi mag-uumpisa sa'yo, kundi doon sa unbeliever. Maliwanag na nakasulat yan sa Biblia. Can we say amen? Number 2, sa mga magulang naman, our need for God's intervention sa parenting. Ano ang dapat? Sino mga magulang dito? Ibig sabihin may mga anak. Ito po ang dapat natin pag-pray. Sabay-sabay natin pag-pray. Lahat ng mga may anak dito. At magkakaroon na ng anak tulad ni Kay. Let's pray this prayer. God, please help to parent them well and wisely in ways that are good for them. Hindi yun sa isip na good. Kasi iba yung gusto nila na good, kasi iba yung mind ng mga bata eh. Akala nila good, pero sa'yo hindi yung good. At lalong-lalo, hindi good mula kay Lord. So what is best for them? What is good for them? Hindi yung gusto nila. Can we say amen? Ang dami na mapariwara. Mga kabataan, akala nila, yun ang good.
Gwapo siya, good yan. Maganda siya, good yan. Hindi nagtagal, nagkakahiwalayan na. Kaya kawawa pagka mayroong naging bunga. Naiiwan na lamang at kung sino-sino nag-aalaga. So again, let's pray this. God, please help. Oy, wala na akong narinig. Sa mga magulang dito, maging magulang. God, please help to parent them well and wisely in ways that are good for them. Just think about this, no? Sa mga nanay dito. Even mga tatay, una, hindi biro magpaaral. Tama ba? Sa mga nanay rito, hindi biro manganak. E paano kung wala kang wisdom galing kay Lord? Papayag ka, yung pinaghirapan mo, kung ano-ano lang mangyayari? Na, papayag ka ba kung sino-sinong lalaki, babae, mapapangasawa nun? Pinaghirapan mo. At mawawasak lang later ang buhay nila. Papayag ka ba yung pinag-aralan nila, wala rin mangyayari? Kasi you fail to bring them to God. So wag mo sayangin yung 9 months mo pinaghirapan anak mo. Wag mo sayangin na ilang years pinag-aral mo yan sa paghanap buhay mo. Kaya you need God's help. Number 3. At ito naman para sa mga pastors and leaders. Pakisama rito, pakisama ng mga leaders. So sama natin leader dito. Kung pwede nyo pa i-edit, lagay nyo leader, pastor leader. So let's pray dito. Sino mga leaders dito? Sino mga cell leaders, satellite leaders? Pray natin ito. Okay. God, please help me to be the pastor, leader these people need me to be. I want to love them well. I want to serve them well. I want to just shepherd them well. So maging prayers natin yan, mga leaders dito, mga cell leaders, satellite leaders. Number 3, our need for God's intervention in fighting temptation. Grabe ang tukso ngayon. Hindi ko alam kung mayroon pa mga Joseph ngayon. Kilala si Joseph sa Bible, pinag-aralan natin, na kayang lumayo, kayang umiwas. Ang hirap nun. So think about the battles. Sa tukso. Asawa mo, hindi mo alam. Excuse me, kasi minsan tayo kayo mga babae, minsan, nakakalimutan natin maging maayos, maging mabango, dahil naliligo ka araw-araw. Minsan, hindi mo binibigyan yung importansya na matuto ka magluto ng masarap. Tandaan nyo, tao lang tayong lahat. Tandaan nyo, pwede maubos yung pasensya natin. Paano kung ang lalaki mong asawa, ikaw hindi ka marunong magluto, hindi ka marunong malinis sa bahay, hindi ka malinis sa katawan mo, pagpasok, may nagtimpla ng masarap na kape sa kanya. May naglutong masarap na pagkain. Malinis sa pangangatawan, malinis sa bahay. Ang hirap tanggihan yung tukso na yon. Amen? Hello, usapang totoo lang to, pwede mangyari yan. Hindi mo alam din kung anak mo, kung sino makakasama sa school niyan, pwedeng lasinggero yan, pwedeng adik yan, pwedeng kapatid leader ng isang fraternity. Pwedeng rapist, hindi mo alam. Pwedeng sa third sex, hindi mo alam. Paano kung natukso? Hello. Na importante, kapatid, na we'll always pray na ingatan ang bawat isa sa mga tukso. So let's pray this prayer. God, lahat tayo rito, God, please help me in this or that struggle, this or that temptation. Let us pause. Ang dami rin mga tao, kapatid, problema pera. Ang sabi ng Bible, ang root of all evil ay, money ba? Hindi. Love. Lahat naman tao, kailangan yung pera. Pero yung love na, maging greedy ka na, pati ang Diyos pinagdadamutan mo na, delikado na yan. Ibig sabihin, love mo na ang money. So anong resulta? Pagka ang tao love ang money, anong sabi ng Bible? Lahat ng kasalanan ay manggagaling dyan. For the love of money is the root all evils. Ang hirap pagka ang problema mo, pera, kapatid.
Yan ang nagsisimula, iba-ibang kasamaan, iba-ibang maiisip mong kasamaan. Bantayan mo. So, ipag-pray mo kung sakaling yan ang weakness mo. Kung anong weakness mo, pabulong mo lang, yung hindi marinig katabi mo. Sabi mo, Lord, tulungan mo rito. Let us pray again. Ulitin natin. God, sabi mo kung anong kahinaan mo, ha? God, please help me in this or that struggle. Banggitin mo kung ano yan. This or that temptation, banggitin mo kung ano yan. Let's continue. I want to succeed as your child, following you, resisting temptation, walking humbly with you, seeking you, and becoming more and more like Jesus. Lord, I want success in all those ways today. Number 4, asking God to help people grow in their understanding of Him. Kahapon may kausap ako, alam ko ilang mga leaders yung 3 o 4 yata. Ewan ko sino pa nakakanin. Sabi ko, wag na wag kayo ng mga mangako ng mga bagay sa inyong pagsasolvin, sa inyong pag-share ng Word of God na hindi mo kaya ibigay. Dahil si Lord lamang. So, ang sabi ko sa pinaliwanag ko, never say, tanggapin mo si Lord, magpabaptize ka, sumama ka sa amin. Ibe-bless ka ni Lord. Huwag mo sasabihin yan. Paano sasabihin mo? Pagka mag-church ka sa amin, tatanggay kay Lord, gagaling ka na kasaramdam mo. Huwag mong sasabihin yan. Pagka mag-church ka sa amin, tatanggapin mo si Lord, mabubuo lang pamilya mo. Huwag mong sasabihin yan. Una, hindi mo alam yung past nila. Baka parusa ni Lord sa kanila yon. So, anong tamang sasabihin mo sa kanila? Lumapit ka kay Lord, sumama ka sa amin, mag-church ka, dahil si Lord lamang ang makapagpatawad ng kasalanan mo. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. So yun lang ang sasabihin mo. Kailangan nila ang forgiveness. Huwag ka mag-share ng word at mangako na gagaling sila, ibe-bless na sila financially, mabubuo ng pamilya nila, babalik ka sa school, etc., etc. Never say those things. Kasi Lord lang ang pwede gumawa nun. Depende kung anong nakikita niyang tama para doon sa tao. Ang sabihin mo lang, kailangan mo ng forgiveness. Kaya kita ini-invite. Kailangan mo sumama sa amin, kaya kita ini-invite. Dahil kailangan mo na mapawi ang kasalanan mo. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun lang. Huwag ka mangbingwit ng kaluluwa at marami kang ipangako. Dahil paano kung hindi ibibigay ni Lord? Nag-gets ninyo? Tama ba, James? Kaya ang pag-share ng God, simple lang. They need Jesus. Dahil only Jesus can forgive sins. At kung sakasakali man may idagdag, then praise God. Pero ang pinaka-importante gawin mo ay kapatawaran. Kunin ang mercy ni Lord para sa forgiveness and sin. So let's pray this. God, please help them to grow in you, in understanding of you, and the knowledge of you. Help them to be more conformed to the image of Christ today. Please cause the fruit of your Spirit to be in us. Love and joy and peace and patience and kindness and goodness and faithfulness and gentleness and self-control. Number 5, asking God to help us be successful. Sa sino mas single dito? Sino mang nag-aaral dito? Sino mang nagtatrabaho dito? At family relationship. Let's pray this prayer. Lord, lahat tayo. Lord Jesus, we pray for success in singleness, to give us the right partner, and give us success in our family, relationships in school, in our job. Tanawa. Number 6, asking God to help us honor His word. Number 1, Lord, sabay-sabay natin pray ito. Lord, please give us success today. God, not in worldly sense, but in a sense of your word, in the sense of faithfulness to your word. Number 2, nandiyan ba yan? Please help us to work hard because we're working for you, ultimately not for men. Number 3, help us to honor you with our word. God, give us success in these ways. Number 4, give us success in soul winning and making disciples. Number 5, give us success in leading more people to Jesus.
Number 6, we pray, O Lord God, please grant us success today in all that you've called us to do. In Jesus' name, we pray. Lahat, sabing amen. And lastly, dito tayo magtatapos. Anong topic natin this morning? Mark it with prayers. Number 1, the first principle for receiving God's guidance is knowing God's Word. Mahalaga yan, kapatid. Importante sa ating lahat para ma-build up yung faith mo. Naintindihan mo, accepted mo na ang Bible, nandiyan ang authority ng ating Pangdiyos. Kung gusto mo lumalim ang relasyon mo kay Lord, gawin mo main authority ang Bible. Kung gusto mo mamaayos sa family, gamitin mo main authority ang Bible. Sa lahat ng issue sa buhay natin, ang main authority ang Bible. Can we say amen? Kaya rito, ini-encourage ko lahat, i-share nyo ang thoughts nyo sa binabasa natin araw-araw. Why? As a pastor, it is my surest way na alam ko nagbabasa kayo ng Bible. Sharing your thoughts, sharing your takeaway. Paano ko malaman na hindi nasasayang pagtuturo namin dito sa iyo? Kaya ang Bible, hindi mo rin pala binabasa. Number 2, the second principle for receiving God's guidance is commitment to God's will. Paano ka i-guide ni Lord kung hindi ka committed? At naniniwala ang perfect will ni Lord pa sa buhay mo ay ang pagsunod sa kanyang will. O the best way to know God's will. Una, knowing His Word. Accepting na ito main authority. At isasubmit mo ang sarili mo sa will of God. Pray ng pray tayo, kapatid. Hindi naman tayo marunong sumunod sa Diyos. Ano mangyayari niyan? Number 3, the third principle for receiving God's guidance is trusting God's way. Sabi mo katabi mo, tiwala kay Lord. Alam niyo, parati ko ini-encourage mga kapatid ko. Sabi ko, learn to trust God. Learn to trust God. So sa church, ang daming problema nangyari simula ako nag-umpisa. May mga times parang ayoko na, hindi ko na kaya. At sa first 6 months ng ministry ko noon, pagpapastor ko, nung magpapaalam na kay Lord, Lord, ayoko na. Ang bulong lang dumating sa akin, hindi kita tinawag para iwanan. Kapatid, hindi manloloko ang Diyos. Hindi nang iiwan ng Panginoon Diyos. Pagka meron siyang sinabi, pagkatiwalaan mo siya, gagawin niya yan. Pero importante, committed ka. Sabi mo katabi mo, committed ka. Pagpabago-bago isip. At pakita mo rin na obedient ka. Kasi Abraham, binigay ni Lord ang desire niya na magkaroon ng asawa kasi eventually napangasawa ni Isaac si Rebecca, yung nagbigay ng tubig. Kaya binigay ni Lord ang desire na obedient siya. Yun ang naging problem natin lahat Tayo obedient We pray but we are not obedient. Nasayang ang prayer mo. Total, nag-pray ka na rin, i-practice mo obedience. Sabi mo katabi mo, practice obedience. And lastly, tumayo tayong lahat. The fourth principle for receiving God's guidance is to pray for God's wisdom. Alam nyo, kaya nakakapalpak-palpak ang maraming tao, even mga Kristiyano. Marami na akong sinabihan, ikaw matalino ka sa labas, pero sa gawain Lord, hindi ka matalino. Kasi wala ang wisdom galing kay Lord. Magaling ka sa labas. Marami sa ating kapatid, marami tayong, dito sa church, marami mga genius sa mga kabataan dito, matatalino. Doon lang sila. Pero sa totoong buhay, hindi sila matalino. Kaya kawawa sila, kapatid, pagka walang Lord sa buhay nila. Ang tawag sa kalang, bookish. Magaling lang kasi mag-memorize. Eh, walang wisdom. Hindi nila paano gamitin yung natutunan nila. Example, para maintindihan, baka sakali may mga magulang dito hindi pa naintindihan. Kita nyo maraming doctors, maraming nurses, nasa medical field sila. Alam nila ang cigarette smoking ay
masama sa katawan. Bakit naninigarilyo sila? Maraming lamang utak nila pero walang wisdom. Ang Biblia, saan manggagaling ang wisdom? Turo sa atin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Paano hindi how na hindi masasayang hirap mo sa anak mo? Eventually, nung nagtapos, magandang grades, wala rin pala nangyari. Teach them to fear God. Para hindi masayang hirap mo sa anak mo. Dahil, the beginning of wisdom ay ano? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. At yan parating pinagpe-pray ko, sinasabi ko sa mga leaders, pray for wisdom. Iba yung talino sa labas, iba yung talino sa work, iba yung talino sa school. At iba ang needed na talino sa kingdom of God. Iba ang needed talino sa para magpalaki ng pamilya, ng anak. Kailangan mo ng wisdom galing kay Lord. Even kapatid sa mga businessmen dito, mga plano magtayo ng business, kailangan mo wisdom kay Lord. Dahil maraming manloloko sa paligid. Kapatid, total nagpe-pray na rin tayo. Isama mo na itong mga principles na ito. First principle, God's guidance is knowing God's word. Number 2, principle, God's guidance is commitment to God's will. Principle number 3, para effective prayer mo, God's guidance in trusting God's way. And lastly, God's guidance is to pray for God's wisdom. Let us all close our eyes. Is there something sa life mo ngayon na kailangan mo ang tulong ni Lord? Alam niyo, ang pinakamahirap gawin, kapatid, madali magbasa ng Bible. Pwede ka magbasa ng Bible maya't maya. Pero manalangin ka, tas wala kang kausap, mahirap yan. Kaya ang prayer, challenging yan eh. Dapat talagang grabe tiwala mo kay Lord dyan. Alam mo, nakikinig siya sa panalangin. At alam mo, importante rin obedience mo. Pero dapat naiintindihan natin lahat. Very important. I-approach natin si Lord to prayers. You know why? It depends our relationship. And number 2, naiintindihan natin heart ni Lord, mind ni Lord. Number 3, natututo ka magkaroon ng patience sa paghihintay. Dahil alam mo, importante will ni Lord mangyari. Again, going back sa question ko, there's something in your life today na urgently need ang tulong ni Lord para maging successful at maging sa desire mo. Habang inaawit mga singers itong awit, pray for it. Advice ko sa iyo, kapatid, let's humble towards God. Bakit hindi ka lumuhod? Iyak mo yan kay Lord. Ano yung mabigat na issue na yan? Anak mo ba yan? Asawa mo ba yan? Trabaho mo ba yan? Habang maawit itong singer, young people, marahil iba sa inyo, nararamdaman nyo na yung problema sa bahay. Maring may napapansin kayo, hindi magandang relationship sa magulang nyo. Why don't you kneel? Pwede kayo lumapit dito sa harapan, pwede dyan na kayo sa chair. Sa lugar nyo. Why don't you kneel? Lord, prayer ko to, Lord. Come on. Kneel down. Talk to God. Kausapin mo siya. Iyak mo yan. Practice mo ang panalangin kay Lord na nakaluhod. Although pwede rin man nakatayo. Kaya sa palagay mo ngayon, anong kailangan mo pakita kay Lord? Humbleness mo ba? Ano magandang pakita mo kay Lord ngayon? Na importante yung prayers mo na yan. So why don't you kneel down? Sabi mo siya, Lord, kailangan ko to. Come on, challenge ko sa inyo. Challenge ko sa inyo.
All kneel down. Talk to Jesus. Pray. 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 Tulad ng ginagawa ng iba sa atin ngayon, nakaluhod. Kaya pwede umakit kayo dito sa church kung gusto nyo, sa stage. O wala kang problema. Kaya mo buhay mo kahit hindi mo naman nalangin. Come on, let's pray. Let's pray. Let's kneel down. Let's attract yung presensya ni Lord. Lord, tulong Lord. Tulong Lord. Tulong Lord. Napaka-importante nito sa akin ngayon. Hindi ko ipagkakait at tuhod ko sa iyo ngayon dahil ako ang nangangailangan. Hindi ikaw. Ikaw ang sasagot ng prayer ko, hindi ang tao. Gusto ko ikaw makialam. Gusto ko ikaw makialam. Ayoko tao ang tutugon sa problema ko. Gusto ko ikaw, Lord. Dahil ang ways mo ang perfect. Walang ba, kung konti lang ba nangangailangan ng tulong ni Lord? Ilan lang nakikita kong nakaluhod? Ilan lang ba ang humble kay Lord? Ang iba nagmamalaki na? O wala kayong problema? Hallelujah. Come on! Ang tinuturo ng pastor ngayon ay matuto magpakumba. Let's learn to pray na naka-kneel down. Let's learn to pray na kapatid. Umiiyak sa harapan ng ating Panginoon. Let's learn to pray. Na todo bigay kay Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, sa mga tuhod ng kaluhod na yan, huwag mo sasayangin ang pagkaluhod nila sa harapan mo. Nagmamakaawa sila sa iyo. Nagpapakumaba sila sa iyo. Maaring napakabigat yung needs na yan. Kailangan nila ang tulong mo ngayon, Panginoon. Mga young people, hindi pa kayo nangangamba kung anong kinabukasan nyo. Sa mga may anak dito, hindi ba kailangan ng anak nyo prayers nito? Come on, kneel to God. Kneel in front sa ating Panginoon. Lord, here am I, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.